Ang babaeng nag-hire pa ng hitman para patayin ang kaniyang asawa. Pero nabureyaso ang kaniyang mga plano. Sa bahay niya mismo ang isinagawang crime scene at ito ang sumusunod na mga pangyayari. Alamin natin ang buong detalye at ang kanyang pag-arte sa harapan ng mga pulis. Ano kaya ang kanyang motibo para pagplanuhan at patayin na lamang ang kaniyang asawa? Paki-subscribe at mag-like na rin para sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang ating mga videos dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Si Dalia Dipolito, pinanganak siya noong October 18, 1982 sa New York City. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa Florida nang si Dalia ay 13 taong gulang. Nang siya ay 18 naman, ang kanyang mga magulang ay nag-divorce dahil nagkaroon ng ibang relasyon ang kanilang ama. Nagkaroon siya ng isang fiancé at arkitek ito. Pero ayon sa isang kaibigan noon, ang pakipagrelasyon ni Dalia noon ay pira lamang at pagkatapos ay kaniyang iniwanan. Noong 2006, bumalik siya sa Florida at kumuha ng sinisya bilang isang real estate agent. Ayon sa isang malalapit na kakilala ni Dalia, malaki ang pinagbago ng kanyang buhay nang bumalik ito sa Florida. Noong 2008, nakilala niya si Michael Dipolito at ito na rin ang magiging asawa nito. Si Michael Dipolito pinanganak noong December 18, 1970 at lumaki siya sa lugar ng Philadelphia. Nalulong siya sa alkohol at droga sa murang edad nito. Para matustusan ang kanyang pangailangan, naging poser din ito ng droga. Pagkatapos, tumigil siya sa pag-aaral ng high school at naging palaboy kung saan natutulog sa kalsada at sa mga abandonadong lugar. Noong 1993, niresto si Michael ng mga pulis at kinasuhan siya dahil sa ilegal na droga. Hindi siya dumalo sa paglilitis kaya nagsagawa ng warrant of arrest ang korte pero agad siyang umalis sa Philadelphia para takasan ang mga pulis. Noong 1997, lumipat siya sa Boca Raton, Florida at sa pangalawang pagkakataon, kinasuhan siya muli dahil sa pagbibigay o pag-alok niya ng sex sa isang pulis kapalit ng $15. Pagkatapos ng ilang buwan sa kulungan, siya ay nakalaya. Isa sa kanyang kaibigan may nagpakilala sa kanya at ang pamilyang ito ay kilala bilang isang mafia noong 1980s. Nagustuhan ng pamilya si Michael at nagbigyan nila ito ng trabaho. Ang kanyang trabaho bilang isang salesman at tumatawag sa mga tao para mang-scam, makapangloko para makuha ang mga mahalagang impormasyon tulad ng social security numbers. At tagumpay siya sa kanyang trabaho nito at isipan niyang mapagpatayo ng sariling kumpanya para sa kaniya lahat mapunta ang kinikitang pera at komisyon. Pero hindi rin nagtagal ang pera nito at pagnanakaw. Dahil noong 2002, nauli muli siya ng mga pulis at siya ay inaresto. 2 taon siyang nakulong at binigyan siya ng 28 taong probisyon. Pagkatapos makalabas sa kulungan, isipan niyang gumawa ng mabuti at tama para sa panibago niyang buhay. Natuloy niya ang kanyang pag-aaral ng high school at nagsimula muli na isang legal na negosyo. Kinasal siya ng kanyang kasintahan noon habang siya ay nasa kulungan pa. Hinintay siya ng kanyang kasintahan noon hanggang maglabas siya sa kulungan at sila ay nagpakasal. Pero noong 2008, naghiwalay silang dalawa dahil meron pala na ibang karelasyon si Michael. Si Dalia Dipolito ang bagong babae nito. Nagkakilala ang dalawa sa isang Starbucks. Pagkatapos, nagkasundo at agad silang nagkamabutihan sa isa't isa. Sa oras na iyon, umamin si Michael sa kanyang asawa at nag-divorce ang dalawa. 3 araw pa lamang nag-divorce ang dalawa, agad naman nagpakasal si Michael at Dalia. Bumili si Michael ng isang kondo at tumira ang bagong mag-asawa. Makikita din ng mga tao na masaya ang mag-asawa. Noong March 12, 2009, isang buwan pa lamang matapos ikasal ang dalawa, nagulat si Michael nang dumating ang kanyang probation officer sa kanilang kondo kasama ang mga pulis. Ayon sa officer, nakatanggap sila ng isang tip na nagbibinta siya daw na pinagbabawal na gamot sa loob ng kanilang kondo. Pero tinanggi ni Michael ang mga akusasyon at hinayaan niya na maghanap ang mga pulis sa loob ng kanilang kondo. Pero natapos ang paghanap na walang nakita ang mga pulis.
Sa mga pangyayaring iyon, nagulat ang mag-asawa at nagdesisyon sila na iwanan muna ang kondo at tumira sa isang hotel para magpahinga buong gabi. Lumabas sila sa hotel kinaumagahan at nakita muli nila ang kanyang probation officer sa kanyang sasakyan kasama ng mga pulis at mga K9. Ayon sa kanila, nakatanggap muli sila ng isang tip na mayroong droga sa loob ng kanyang sasakyan at pinagbinta niya ito. Nagulat si Michael at hinayaan niya ang mga pulis na maghanap pa sa kaniyang sasakyan. Wala naman hanap ang mga pulis na droga sa kaniyang sasakyan. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi mawala sa isipan ni Michael kung sino ang mga taong tumatawag sa mga pulis. Dahil ba sa karaan niya at posible mga tao na gusto makaganti sa kanya at muli siyang makabalik sa kulungan. Pagkatapos ng 17 araw, nagulat naman sila ang probation officer ni Michael ay nasa labas naman muli ng kaniyang sasakyan. Ipag-usap ang mag-asawa sa mga pulis na isang plano at pag-set up at walang droga sa kanilang sasakyan. Naghanap muli ang mga pulis sa loob ng kanilang sasakyan at doon nila nakita na may droga sa maliit na supot at nalagyan nito. Umiyak si Michael dahil alam niyang imaaresto siya at muling makulong. Kaya ang sinabi niya na ang droga ay hindi sa kanya. Habang si Dahlia naman ay nagmakaawa din sa probation officer na ang pangyayaring iyon ay isang set-up lamang ito. Pinatunayan niya na hindi nagbibinta si Michael at hindi gumagamit. Naniwala naman ang mga pulis na baka nga isa itong set-up kaya hindi nila hinuli si Michael sa oras na iyon. Bagkus, pinampiska nila ang droga na nakita nila sa loob ng sasakyan. Pagkatapos umuwi ang mag-asawa sa kondo at naglilinis. Sinigurado nila na walang makapasok sa kanilang bahay. Tinulungan ng mga pulis, matres at mahanap kung saan nagmula ang mga tip at tumatawag sa kanila. Pero hindi nalaman kung saan ito nanggagaling. Ilang buwan lumipas, wala na sila natanggap na mga tip o tawag ang mga pulis tungkol kay Michael. Noong August 5, 2009, si Dahlia ay umalis ng maaga sa kanilang kondo para mag-gym. Ilang oras nakatanggap siya ng tawag mula sa Boynton Police Department at inuutos nito na bumalik siya agad sa kanilang kondo. Mabilis siyang bumalik sa kondo at tinawagan niya muli ang mga pulis sa karagdagang impormasyon. Pero sinabi ng mga pulis na ito ay tungkol sa kanyang asawa na si Michael. Nakarating siya sa harap ng building at nakita niya ang maraming sasakyan ng mga pulis. Mayroong crime scene tape at photographer na kumukuha ng mga litrato sa loob ng kanilang kondo. Pagkatapos, sinabi ng mga pulis kay Dahlia na mayroong taong tumawag sa 911 para report ang kaguluhan nangyari sa loob ng kanilang kondo. Nang dumating sila sa kondo, nakita nila na wala ng buhay ang kaniyang asawa. Inalingan niya ang pag-arte sa oras na iyon. Habang umiyak siya at sobrang emosyonal na pangyayari, dinala siya sa police station para tanungin tungkol dito. Ito ang kaniyang salaysay. Ayon kay Dahlia, meron palaging tumatawag sa mga pulis at ang supitsan niya na may mga taong nagagaling sa nakaraan ni Michael na scam nito at gustong manghiganti sa kaniyang asawa. Nakalipas ng ilang minuto na pagtatanong kay Dahlia ay dito na siya kinumpronta ng isang detective. Pinasok nila ang isang lalaki sa interrogation room at tinanggi niya na hindi kilala ang lalaki. Pero totoong kilala niya ang lalaking ito. 6 na buwan matapos siyang ikasal kay Michael, nagnakaw na pala ito ng pera sa halagang $200,000 sa kaniyang asawa. Pero para kay Dahlia, hindi ito sapat dahil gusto niyang makuha ang buong pera ng kanyang asawa pati ang kondo nito. Napagalaman din na siya ang tumatawag at nagbigay ng tip sa mga pulis tungkol umano na may droga sa kanilang kondo at sasakyan. Pero nalaman niyang hindi makukulong muli si Michael, nag-isip siya ng ibang paraan at plano para i-dispatch siya na lamang ang kaniyang asawa. Meron siyang dating kasintahan noon at kinontak niya at nagtatanong sa kanya kung meron siyang kakilala na isang hitman. Ang akala ni Muhammad Shihadi ay nagbibiro si Dahlia tungkol sa kanyang plano na patayin ang kaniyang asawa. Pero patuloy si Dahlia sa pagtatanong tungkol sa hitman at nag-aalok ito na magbabayad ng pera pagkatapos. Nalaman niya hindi talaga nagbibiro si Dahlia at sinabi ni Muhammad na wala siya kakilala na isang hitman.
Pero pagkatapos niyang kausapin si Dalia, agad siyang tumawag sa mga pulis. Nang malaman ng Boyton Police Department ang plano ni Dalia, agad nilang kinuntak ang isa sa kanilang undercover na pulis para magpanggap at magpakilala kay Dalia na isa siyang hitman. Ang lalaki na pinasok ng mga pulis sa interrogation room ay ang undercover na pulis. Agad niyang kinuntak si Dalia at nakita silang dalawa para pagplanuhan kung paano patayin ang kanyang asawa na si Michael. Makita sa video ang nagpasok ni Dalia sa loob ng sasakyan ng hitman. Pero nangyayon sa kanyang kaalaman ay mayroong nakatagong video kamera sa loob ng backseat ng sasakyan. Ayon sa nakuhang video kay Dalia, sinabi ng gusto niyang patayin ang kanyang asawa hindi lamang 100% kundi may 5,000% pa ito. Bago siya umalis ng sasakyan, tinanong ulit siya ng undercover na pulis kung talagang sigurado na siya dahil kung lumabas na siya ng sasakyan, wala na itong balikan o bawian pa. Kaya kinaumagahan, umalis si Dalia papuntang gym. Ayon sa kanilang pinagkasunduan at plano nito, sa oras ng kanyang pag-alis sa kondo, iyon ang pagkakataon ng hitman na pasukin ang kanilang kondo. Barilin sa ulo ng 2 beses ang kanyang asawa para siguruhin na ito ay tuluyang mapaslang ng hitman. Nang makita ng mga pulis, umalis si Dalia sa kondo, agad silang kumatok sa kondo ni Michael at wala siyang alam at ideya sa plano ni Dalia na dispatcha siya nito. Dinala ng mga pulis si Michael sa police station at inilahad nila ang plano ni Dalia tungkol sa kanya. Hindi makapaniwala si Michael sa mga narinig nito. Pero pumayag siya sa mga plano ng mga pulis. Nag-set up sila ng isang crime scene sa kanilang kondo at kinuhanan nila ng mga litrato. Pagkatapos, tinawagan ng isang investigador si Dalia at ipaalam sa kanya ang mga pangyayari. Habang nasa interrogation room si Dalia, titigan siya ng isang detective at sabay sabi sa kanya na alam niya lahat ng mga plano nito. Hindi makapaniwala si Dalia na makita niyang buhay na buhay ang kanyang asawa at nabulayaso ang may itim niyang balak at plano. Noong 2011, si Dalia ay guilty sa kanyang kaso at 20 years na pagkakulong. Pero noong June 2017, inanap muli ang trial sa kanya at nabawasan ang kanyang sentensya. 16 years na lang na pagkakulong sa kanya at sinubukan ni Dalia umapila muli pero tuluyang nang ibinasura. Si Muhammad Shihadi naman natagpuan wala ng buhay sa kanyang bahay noong October 2021. Isa siyang Jordanian at businessman sa Florida. Habang si Michael naman ay nakakuha ng tulong at nabayaran lahat ang kaniyang mga utang. Para mawala na rin ang kaniyang probisyon. Noong 2012, nag-divorce si Dalia at Michael at nakahanap ng bagong asawa na nakilala niya sa isang restaurant at makapagsimula muli ng panibago niyang buhay.